Banal, dakila sa lahat kami nagpupuri, nagpapasalamat sa napakagandang umaga na nagdudulot ng pag-asa sa amin upang ikaw ay patuloy na sambahin at dalangin namin, ipahayag mo po, O Diyos, ang mensahe mo ngayong umaga. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang gospel passage po ay sinimulan sa paglalarawan ng dalawang illustrations. Ayan. Ang pagtaas ng ahas sa ilang sa pamagitan ni Moises at ang pagtaas ng anak ng tao sa pamagitan ng ating Panginoong Jesus. Pag tiningnan po natin yan, napakaganda ng kaisipan at talino ng mga nakaranas ng bagay na yan. Kung titingnan natin ang kwento sa panahon ni Moises ay inilarawan ang isa sa katangian ng tao, ang pagkainipin at ang pagkamareklamo. Feel niyo po ba? Inilabas mo ba kami sa Ehipto upang mamatay lamang sa ilang na ito? Ang sabi ng mga Israelita. Wala kaming makain, wala kaming mainom. Hindi katulad sa kainta, laging may pagkain. Suyang-suya na kami sa walang kwentang pagkain ito kahit tuyo ang ulam namin doon. Sa mga nasa live po, hello po. Ito yung reklamo ng mga Israelita. Nakita niyo yung reklamo nila? Reklamong pang katawan, reklamong pang pisikal, reklamong pang pansamantala lamang. Pero ano nangyari? Nagpadala ang Diyos ng mga ahas. Ahas na matuklaw, patay. Huwag lang kayong maghahanap ng ahas na naglalakad. Mahirap yon. Ang ahas na nagre-represent ng kamatayan, ng pagkawasak, kasamaan, tukso, at panlilinlang. Kaya't mag-ingat sa ahas na kamamatay. Hindi kaya napagod ang Diyos sa kakareklamo ng tao. Nung nabasa ko po ito kagabi, sabi ko, oo nga no, hanggang ngayon kaya, nanawa na kaya ang Diyos sa reklamo ng tao? At nang makita nila ang kayang gawin ng Diyos, anong ginawa ng mga tao? Lumapit sila kay Moises. Ginawa pang intercessor si Moises. Pwede naman silang, Panginoon, tama na po, alisin niyo na po ang ahas. Anong ginawa nila? Lumapit sila kay Moises, ipanalangin mo kami sa Panginoon. Si Moises na masunurin, mahabagin, nanalangin. Nanalangin sa Diyos in behalf of the people. And God granted his prayer. Pinagawa si Moises ng bronze snake. Tanso, ahas na tanso. Bakit daw tanso? Bakit hindi gold? Ba't hindi silver? Sapagkat ang tanso daw ay naglalarawan ng fire. Naglalarawan ito ng paghatol. Ang ahas na tanso ay larawan ng paghatol sa kasalanan at ito ay tinaas na ang sino mang tumingin, sige tingnan nyo, tumingin doon, hindi mamamatay. Huwag lang kayo magbabaklas ng mga electric fan para lang makuha yung tanso. Iba yun. Tawa kayo ng tawa. Sige, tumawa lang kayo. Walang gagawin ang tao kundi tumingin. Lahat ng titingin doon sa tanso na yan ay maliligtas. Ang tanging susi ay magtiwala. Pero marahil sa iba ito ay kamangmangan. Di ba? Bakit ka titingin dyan? Yung parang kay Noah, no? Pinagawa ng arko. Ba't naman kami sasakay dyan? Di ba? Mga kamangmangan ng tao. Kaya may napapahamak dahil sa kamangmangan na yan. Pero ngayon, yung ibang mangmang na, nakikimarites lang eh. At ito rin ang simbolo ng mga doctors, di ba? Yan ang nakikita natin simbolo ng mga doktor dahil naniniwala sila. No? Yung kagalingan idinulot ng bronze snake. Gayon din naman, ang anak ng tao ay marapat na itaas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Si Jesus na umako sa ating mga kasalanan na sana tayo ang nakapako dyan. Kung tayo ang pinako dyan, wala nang puno sa dami ng may kasalanan.
Si Jesus na umako sa ating kasalanan, ang Diyos na matuwid, ang Diyos na walang kasalanan, ang Diyos na banal, ang Diyos na maibigin. At ito ang bagay na hindi maintindihan ni Nicodemus. Kasi yung unang bahagi ng binasa po ay kwento. Nagkikwentuhan si Nicodemus at si Jesus. Si Jesus ay itataas dahil sa kanyang pagtitiis sa krus at pagtatagumpay. John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't binigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi, kundi magkaroon ng, ito ang pinakamabuting balita. Ang pag-ibig ay birth, ang pag-ibig ay galaw, ang pag-ibig ay kilos, ang pag-ibig ay gawa, kaya ang pag-ibig ay hindi lang pagpapadama, hindi lang ito damdamin. Ito ay pagpapadama ng pag-ibig ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang bugtong na anak, ang pagkakaloob ng kaligtasan. Meaning, ang pag-ibig ng Diyos ay unlimited, inclusive, unconditional. Pero mga kapatid, huwag nating abusiuhin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Na ngayon, pag yung katabi mo, napakabait mo sa katabi mo. Mamaya, sisharean mo pa yan. Pero mamayang hapon, ichichismis mo na. Ang pag-ibig ng Diyos ay wag nating abusuhin sa paulit-ulit nating pagsuway sa Panginoon. Sa paulit-ulit nating pagtalikod sa Panginoon. Sa paulit-ulit nating pagrereklamo, pagtatampo. At ang makasakit ng ating kapwa. Ito yung pag-ibig ng Diyos. Naramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos na hindi patungkol sa ating sarili. Ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan ay patungkol sa kanyang iglesia. Tayo ang iglesia. Pag-ibig ng Diyos para sa kanyang bayan. Ang pag-ibig ng Diyos na patungkol sa sanlibutan na ang tinutukoy ay sino mang hindi pa sumasampalataya sa Panginoon. Kaya ano ang biyaya? Biyaya ng mga tapat sa mananampalataya. 3 biyaya ang nakita ko po dun sa ating binasa. Unang biyaya, walang hanggang kaligtasan. Hindi po lahat makakakamit niyan. Sino lang? Lahat ng sumampalataya. Pangalawa, hindi hahatulang maparusahan. Pangatlo, may liwanag ang buhay, hindi lang sa Meralco. Kay Kristo din, may liwanag ang buhay. Kung gusto natin ang biyayang ito, ang kailangan natin ay ang ating tagapagligtas na si Jesus. Ang tagapagligtas na itinaas at ang kanyang dakilang pag-ibig ay ipinahayag. Ngayon ay napakahalaga ng ating pagpapasya. Kung gusto natin ang biyaya ng Panginoon bilang mananampalataya, ang kailangan natin, ganap na pagpapasya. Pag sinabing ganap na pagpapasya, hindi pang isang araw lang yan, mga kapatid. Pagpapasya, kung tatanggapin natin ang inaalok na kaloob ng Diyos sa bawat isa sa atin, between kapahamakan o buhay na walang hanggan. Buhay na namumuhay sa kadiliman o sa buhay na may kaliwanagan. Sapagkat nang dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, ang kaloob ng Diyos ay bugtong na anak. Kanyang regalo sa atin, bugtong na anak. Ang recipients, lahat ng sumampalataya. Ang layunin, kaligtasan. At ang timeline, buhay na walang hanggan. Tingnan natin sa perspektibo ng mga babae. Nag-uusap-usap kami mga Diakonesa. Bakit babae? Diba? Bakit pati description sa scripture, Mother Earth? Ba't hindi Father Earth? Bakit nung isinilang si Jesus, pwede namang magic na lang? Pwede namang nandyan na lang ang Panginoong Jesus? Gumamit pa ng mga babae. Ay, gumamit pa ng babae.
Sino ang nagtiyaga mula nung namatay si Jesus, sumaksi nung pinako si Jesus, hanggang siya ay muling mabuhay? Babae. Kaya ang babae, hindi babae lang. Babae ako. Mukha lang lalaki, pero babae ako. Sapagkat ang buhay ay katulad ng babae na nagre-reproduce. Namumunga. Pero kalakip nito ay yung may Adan. Kahit si Adan. Sabi ng Diyos siguro, nako, mahirap mabuhay mag-isa si Adan. Baka akala niya, hayop din siya. Nung nilikha ng Diyos ang babae, na-identify ni Adan, tao pala sila. Na mayroong pananagutan at tungkulin. Kaya sa atin, ang mga babae ay binibigyang halaga sapagkat katulad ng ating Panginoon, ang isang babae ay pag nagmahal sa kanyang anak, kahit nga po yung mga anak nyo, hindi ko yan anak, ay minamahal. Sapagkat ang damdamin ng isang babae ay katulad ng puso ng ating Panginoon, na dakila ang kanyang pagmamahal, na kayang ialay ang kanyang buhay para sa kanyang minamahal, para sa kanyang pamilya. Mapa-single pa yan, mapa-widow pa yan, o mapa-mother ka pa. Ang pananampalataya at ang pag-ibig ng ating Panginoon ay napakadakila. Kaya't sa ating pananalig sa Panginoon, mapuno ng pag-ibig ang ating mga puso. At taglayin ang hindi matitinag na pananampalataya. Bakit ko po nasabi ito? Ito yung reflection ko po. Na hindi mapuno ng galit yung puso ko. Mapuno ng pag-ibig. Ako po si Darna. Yun yung ipinapahayag sa akin ng Diyos. Mapuno ng pag-ibig ang puso. Mapuno ng pag-ibig ang puso ko. At manahan ako dun sa pananampalataya sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Never ipinaranas sa akin ng Diyos na ako'y pinabayaan. Kahit saan ako mapunta. Marami po akong patotoo ng buhay sa aking paglilingkod. Pero isa ang napatunayan ko. Hindi natutulog ang Diyos. Kaya ako po ay naniniwala na tiyak na ang iglesyang ito ay hindi mapapahamak, kundi patuloy na magiging buhay, mararanasan ang buhay na walang hanggan mula sa paglilingkod, pagmiministeryo, pagmimisyon. Dito pa lang sa lupa, nararanasan na natin ang biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Hesus. Kaya't nandyan ang krus. Ituon natin ang ating paningin sa Diyos na naghirap, nagtiis, ngunit nagtagumpay. Sapagkat para sa Kanya, sa ating Panginoon, may katiyakan ang buhay. At kung paano ang Diyos ay pinagkaloob niya ang Kanyang bugtong na anak para sa kaligtasan ng sanlibutan, gayon din naman, magpakaanak din tayo sa ating Panginoon. Mararanasan natin ang biyaya kung tayo ay magpapakaanak sa ating Panginoon. Anak ba talaga ako ng Panginoon? Baka Kristiyano lang ako kapag linggo. Pero pag Lunes hanggang Sabado, hindi ko na kayang magpaka-Kristiyano. Magpakaanak tayo sa ating Panginoon. Maging tapat tayong tagasunod, tapat na disipulo, at ito ang natutunan ko nung umattend ako sa kabanatuan. Tayong mga mananampalataya ay maging disipulo at hindi disipol. Alam niyo yung disipol? Psst, ganito gawin mo. Psst, hindi ganyan. Psst. Wag tayong disipol. Dapat disipulo, tagasunod ni Kristo. At ang isang disipulo ni Kristo ay lumalakad with credibility. Na hindi tayo mahihiya, hindi tayo, kahit sino humarap sa atin, naglilingkod ako sa Panginoon, ako'y tagasunod ni Kristo, ako ay anak ng Diyos, na siyang dahilan kung bakit siya nabayubay.
Bigyang hustisya natin ang pagkapako ni Jesus sa krus at ang kanyang pagtatagumpay. Ialay natin ang ating buhay sa Panginoon sa pamamagitan ng tapat na pagsunod, pamumuhay sa liwanag at pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ikaw ay sumampalataya sa kanya at hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Mga kapatid, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan na namumuhay sa kadiliman, na namumuhay sa kasalanan, namumuhay na hiwalay sa Panginoon, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ikaw na sumampalataya sa kanya, sila nasasampalataya sa Panginoon sa pamagitan ng inyong mga buhay ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At bilang iglesia, ito ang inaasahan ng Diyos na magiging tagapamagitan tayo na maipahayag ang dakilang pag-ibig ng Diyos. Kaya't bilang iglesia, tanggapin natin ang katiyakan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Hindi pababayaan ng Diyos ang kanyang iglesia, hindi pababayaan ng Diyos ang iglesyang ito. Kung tayo ay mananampalataya. Kalakip yun, mga kapatid. Kung tayo ay mananampalataya at mananatiling tapat sa paglilingkod sa Panginoon. Mananatiling tapat sa pagsunod sa Panginoon. Kaya susunod ako. Susunod po ako. At mangyayari yung iglesia na nagasali, may tatayo sa lugar na ito. Mga kapatid, nasa Taytay lang din ako. hindi po ako malayo. Mahayag ang Diyos na tagapagligtas, taglay ang pag-ibig, sapagkat may tatayo ang iglesia. Ang vision for this church. Your vision is my vision. Sapagkat gayon na nga lang ang pag-ibig ng Diyos sa Cainta UMC at sa kabuuan ng iglesia, the United Methodist Church, kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak at hindi mapapahamak ang iglesyang ito, kundi magkakaroon ng tuloy-tuloy na paglilingkod tungo sa buhay na walang hanggan. At yan ang pangako ng Panginoon. Amen. At bilang mga mananampalataya, mga kapatid, bilang nagkakaisang iglesia sa pangalan ng Panginoon, mapuno ng pag-ibig ang ating mga puso. Mapuno ng pag-ibig ang bawat isa. Yan po ang aking reflection na ibinabahagi sa inyo. Huwag na tayong magtampuhan. Dahil ang Diyos nga naghirap eh. Baka ang Diyos ang magtampo sa atin. Tayo ang magtulungan. Tayo ang magpanalanginan. Tayo ang magpalakasan. Mapuno tayo ng pag-ibig sa bawat isa at manalig tayo. Mamuhay sa katotohanan at mahayag ang biyaya ng buhay na walang hanggan. Ang biyaya na hindi tayo hahatulan na maparusahan. At ang biyaya ng liwanag ng buhay. Tayo manalangin. Amang banal, dakila sa lahat. Salamat sa pag-ibig mo. Salamat sapagkat sa kabila ng aming mga pagkukulang, sa kabila ng aming mga kasalanan, niyayakap mo kami. Naririto po kami, handang tumugon sa panawagan mo sapagkat ikaw ang Diyos na nagbigay ng buhay para sa amin. Mahal mo po ang Cainta UMC. Mahal mo ang iglesyang ito. Sa pananalig, sa pananampalataya, sa inyong biyaya, titindig at magpapatuloy ang iglesyang ito. Kaya't pagpalain ang bawat isa sa amin, pagpalain mo ang aming puso na mapuno ng pag-ibig. At patuloy naming ituon ang aming paningin sa Diyos na itinaas sa dakilang pag-ibig niya doon sa krus, sa kaligtasan
ng bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos. Sa Diyos kami ay maglilingkod, sa Diyos kami ay magpapatuloy, sa Diyos kami ay magmimisyon, tungo sa pangako mong hindi mo kami iiwan, ni pababayaan man. Purihin ka, O Diyos, tong aming dalangin, sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po.